Direk Cathy Garcia Sampana abay nagsalita na kung bakit happy ending ang pelikula ni Direk Cathy. Ganon din si Miss Carla Estrada nagsalita patungkol sa cut din. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna ipabot ang aking pasasalamat sa lahat po ng lagi pong nakasubaybay sa ating mga videos. Thank you so much sa inyong panonood. And for today's video, Hello Love again breaks records in Middle East. They got $1.4 million. At sabi nga ng ilang mga netizen na parang 2 billion is waving dito po sa naging resulta ng pag-ere po ng Hello Love Again worldwide. Pero sa isang interview ay inamin nga ni Direk Cathy Garcia Sampana ang ilan sa mga rason kung bakit naging ganon yung pinaka-ending ng nasabing movie. Kasi the last time, yung Hello Love Goodbye, napakasakit po ng ending nila kasi hindi sila nagkatuluyan, nagkalayo sila, pero naghiwalay sila ng maayos. So, according to Direk Cathy, natanong kasi siya, nag-explain ang blockbuster director na si Direk Cathy Garcia Sampana kung bakit mas pinipili niya ang happy ending sa mga ginagawa niyang pelikula, specifically ito pong movie ng Cut Din. According po kay Direk Cathy, mas gusto niyang lumalabas ng sinihan na masaya at inspired ang mga taong nagbabayad at nanonood sa kanyang mga movies. So, yan po yung kanyang isa sa mga rason. It's so easy to become director. You get a camera, point, shoot, edit, viola, you already are a director. But the biggest question is, what kind of director are you and why are you even telling this story? Ang pahayag ng director na sa interview ni Bernadette Sembrado para sa kanyang YouTube channel. Chika pa ng director, super blockbuster movie daw ang Hello Love Again starring Alden Richards and Catherine Bernardo. Ang batikang filmmaker na si Marilu Diaz Abaya ang naka-impluwensya sa kanya ng bonggang-bongga. Maraming nagtatanong bakit nga daw happy ending lagi ang good vibes yung ending ko na inculcate sa akin ni Direk Marilu yun that cinema is an art but a form of entertainment so that at the end of the day we entertain people, she highlighted. Hindi maatim ng puso ko na umuwing luhaan ang manonood ko. Goal ko na yon na every movie na lumabas ka ng pelikula ko na masaya, na lumabas ka ng pelikula ko na gusto kong magmahal uli. Split ka pa ni Direk Cathy. It become may parang okay lang, sige sabihin yung hindi ako art director, Kerry Wells lang, marami naman akong napapasayang tao. So ganito po katindi ganito po ang isa sa mga naging inspirasyon ni Direk Cathy Garcia kung bakit po mas gusto niya na magkaroon ng happy ending ang mga movie na kanyang ginagawa, na ikinatuwa naman ng maraming mga netizen. So, sa isang interview din, ay na-interview itong si Carla Estrada at nagsalita po siya, nagbigay po siya ng komento kasi natanong po siya dito po sa patungkol po sa Cut Din or sa pelikula po ni Mr. Alden Richards and Miss Catherine Bernardo. At ito po yung kanyang mga litanya. Nagpasabog ng good vibes ang TV host actress na si Carla Estrada nang magbigay siya ng pahayag tungkol kina Catherine Bernardo at Alden Richards at Daniel Padilla. Ibinandera kasi ni Carla ang kanyang saloobin tungkol sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng pelikula ng Cut Din na Hello Love Again na kumita ng mahigit 1 billion sa takilya. Umaani ito ng positibong komento mula sa netizen, kabilang na ang mga Cut Din fans at loyal supporters ng Katniel. Pinuri nila si Carla sa paghahatid nito ng good vibes at pag-cancel sa hate culture. Say ng actress, proud at masaya siya para sa ex-girlfriend na kanyang anak na si Daniel dahil nga sa panibagong achievement nito sa kanyang showbiz. At nakachikahan din ng ilang members ng press si Carla sa press con comeback series ni Daniel sa ABS-CBN na Incognito. At isa sa mga natanong sa kanya kung anong reaksyon nito sa success ng Hello Love Again. At of course, sabi niya lahat tayo ay masaya. Lagi naman nating sinasabi yan na kapag magkakasama tayo sa industriya, dapat naghihilaan tayo pataas. Congratulations and I'm very
Very proud for Catherine and Alden, sabi niya. Samantalang todo suporta rin po si Carla Estrada sa pagbabalik teleserye ni DJ. Talagang umattend pa siya sa presko ng Incognito kamakalawa ng gabi na ginanap sa Dolphy Theater ng ABS-CBN. Syempre, super happy din ang aktres na finally nakabalik na rin daw ang anak niya sa telebisyon. At syempre, dun po talaga umikot yung kanyang interview. Pero what is good thing about this is that at least, 'di ba, parang kahit po hindi naging maganda, no, yung naging imahe ng kanyang anak sa publiko, but still talagang ginagampanan niya at pinapakita niya sa tao na kailangan pa rin niya talagang humarap at maging positibo sa lahat ng bagay. So, dapat po lahat tayo ganun, lagi lang tayong positive sa lahat ng mga gagawin at sasabihin po natin para at least we will not be able to spread hate, but let us always spread love. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa tayo ng inyong mga komento patungkol dito. Let's start off with course German. Sabi niya, wala pa rin ako nakikita sa kilos nila. Iba pa rin siya noon kay Padilla. Bahala na si Kat. Kung gusto pa rin nila si Padilla, buy na lang siya ng maraming Tylenol. Maraming sakit sa ulo pa rin yang si Padilla. Ayan. So, ito na yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. No? Parang sinasabi niya na kapag daw nangyari yon, sasakit na naman yung ulo nito si Miss Catherine Bernardo. No? Pero wala naman pong bahid na parang gustong bumalik ni Catherine. Wala pong ganun. Sabi ni Miss Andrea Serrera, pansin ko din na hindi masyadong ang pansin ko, paborito ni Direk Jogi ay si Kim. Anak-anakan kasi niya si Kim at galing ng PBB. Baka kasi ang pinaghandaan ng Star Cinema ay yung movie ng Kim Pao. Aba, tignan natin kasi kahit po ako napansin ko rin kasi ang GMA, nagpa-black screening po sila for Alden Richards. Pero inaantay kasi ng mga fan na gawin din yun ng ABS-CBN pero hindi nila ginawa. Kasi ang magiging sagot ko dyan kasi kung ginawa ng ABS-CBN yan kay Catherine, dapat sa lahat ng artista gagawin nila yan dahil magkakasilipan. Marami pong magagaling na artista sa ABS-CBN. Sabi ni Serenato, pagod na kasi sila, dalawa. Europe nga hindi na pagbigyan. Sayang ang Korea and Japan. Hindi na nila pupuntahan. Kaso kapos na sa oras, ang daming mga evidence, hindi kaya itago pa, lumalabas na, lalo yan si Joros. I personally saw the hard drive ni Joros, ang dami nakatago, magdedepende na lang gustuhin ni Joros. Pero tignan ko, kung ayaw aminin ng Catherine yung relasyon nila publicly, hindi rin ilalabas ni Joros as a respect to the privacy of Kat and Alden. Sabi nga ng mga actually, unti-unti na pong nilalabas ni Joros ang ilan sa mga laman ng phones niya, ilan sa mga laman ng kanyang hard drive, para at least yun po yung ilan sa mga evidence, kasi si Joros po talaga yung lagi nilang kasama sa lahat ng ganap nila that time. And sabi nga ng friends ko at asawa ko, bakit hindi ka humingi ng picture or video kahit isa? Sagot ko naman, nahiya ako kay Joros, kung kusang ibigay, masaya akong tanggapin, pero hingi ako, ayoko na ganun, mag-aantay ako, basta masaya ako doon sa mga nakikita ko sa hard drive ni Joros. Sapat na yun, pinakita niya sa akin. Ayan. So naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na to. And sabi ni Ma'am Virgie Pamposa, oo nga Ma'am Darcy, yan din ang napansin ko sa ABS-CBN. Walang masyadong suporta kay Miss Catherine. Samantalang kay Alden sa Sparkle, ang mga ibang artista nila, suportado kay Mr. Alden. Bakit ang ABS-CBN na parang wala? Hindi nyo masyadong ramdam, no? Na parang mas madami pa rin talaga yung support at yung ginawa ng GMA. Kasi ang paliwanag ko kasi dyan, sa GMA kasi meron po silang tinatawag na meron silang prangkisa, meron po silang network na pwede silang mag-promote. Kasi sa ABS-CBN, very limited lang talaga. Sa social media platform lang talaga sila pwedeng makapag-promote. Sabi ni Ada Sagay, remember sinabi ni Alden sa isang interview niya na after ng promo ng Hello Love Goodbye ay lumayo na si Alden kay Catherine bilang respeto sa kanila ni Daniel. At sinabi nito na maski nung nag-announce sila na break up nila ay hindi rin daw nag-reach out si Alden kay para sa kumustahin, sa events lang sila nagkikita. Nung 27th birthday lang ni Catherine sila nagkita ng buong cast ng Hello Love Goodbye at nagbanding. Yes, very close and very comfortable sila sa isa't isa.
So nung araw na silang magkasama sa Canada at sa mga mall show nila sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, pero hindi naman ganun ka-cheap si Catherine para sagutin agad si Alden. Yes, sweet sila kasi komportable sila sa isa't isa, very jolly and very makulit and clingy na tao din kasi si Catherine, pero pagdating sa puso niya ay nag-iingat po siya. Alam niya na mabait at maalaga si Alden at alam din natin na may feeling si Catherine kay Alden, pero naniniwala ako na totoo tong sinasabi niya ha, real talk po ito. Yung mga binabanggit dito ng isang viewers po natin. Sabi ni Miss Virgie Pamposa, hello Ma'am Dars, a blessed day to you and to all followers or supporters, fans and followers. God bless us all ma'am. Again, thanks so much for Kat 10 updates Ma'am Dars. Masaya ako kasi may nagpost at BRR News pa magkaka-teleserye sila at nanalo ang Queen of Tears. Yan ang teleserye ng Kat 10. Breaking news na Ma'am Dars. Ko alam kung totoo ito kasi sinabi breaking news. We love you both, Kat 10. Ayan. So, as of this moment po kasi parang wala pa po ako nababalitaan. So, baka po ginawa lang yun ng isa sa mga vloggers para po ma-excite tayong lahat. Pero wala pa po talagang announcement. Sabi ni Miss Elena Galgo, kahit walang support ang Star Magic kay Kat, nandyan naman si Alden sa tabi niya. Panatag ang loob ni Kat pag dyan si Alden sa tabi niya, kahit dalawa lang sila. Nag-iikot sa buong mundo. Marami ang nagsusupport sa kanila. Hala ka, Bista Kat 10. Hala, Bista Kat 10. Ayan. Ito naman yung kanyang komento, no? And kahit nga daw talagang walang suporta, at least 'di ba talagang sinuportahan naman talaga sila ng mga totoong fans. Sabi ni Ragde, being a Filipino, dapat lahat tayo ay maging proud sa na-achieve ng movie nila dito sa bansa natin, lalo na sa abroad. Kinilala at pinanood ng mga ibang lahi. Maraming records ang na-break ng HLA. First time na Philippine movie history yung midnight screening, top grossing first day. Ang daming bansa nag-showing ang movie na kahit ang Malta, isang maliit na bansa sa Europe, showing din. More than 2 weeks pa lang nag-start showing dito ay top grossing na, still counting pa rin. Pero meron namang mga kababayan natin na sa kabila na na-achieve ng HLA, binabash lalo yung kulto ng ex ni Kat. Ayan. Actually po, kung tutuusin kung tutuusin kay Daniel, hindi naman talaga siya nagsasalita. Wala naman talaga siyang binabanggit or paninirang ginagawa dito kay Catherine at kay Alden Richards. Never naman talaga siya nagkomento. Ang nagko-komento yung mga followers niya. Yun ang masakit eh, 'di ba? Parang kung yung pinaka nanakit na tao, yung 'di ba, hindi nagsasalita, tapos yung mga followers, yun ang nagsasalita. And sabi ni Coco Channel, good morning Dar Eds, have a grateful Sunday to you. Kat then Fo seems to hint a romantic relationship. The couple ring, expensive handbag, many great things given off come in the affectionate gesture in the train suggests a strong bond between them. Thanks for reading my views. God bless you Dar Eds and Kat Den fans and followers. Ayan, ganito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. And another one, sabi ni Miss Lovely de Los Santos, Philippine Arena na po concert agad, victory. Thank you party, success po ng movie para na rin sa mga fan supporters around the world. And Miss Mirna, wow, congratulations Kat din, sabi ni Ma'am si Mirna Lingayo. Ayan, so ito naman yung kanyang suggestion na dapat to magkaroon or deserve ng Kat din na magkaroon ng event sa Philippine Arena. Laki nun ha. And sabi ni Ma'am si Joanna, congrats Blockbuster King and Queen of the highest grossing film of all time. Kudos to your direct Cathy and other HLA team. Deserve nyo lahat ng blessing. Sabi ni Miss Francisca Lisa Ramos, wow, ang ganda, gusto ko ulitin. Now ko lang pinanood, pila pa rin sa market. Oh, 'di ba? Ito na po yung ilan sa mga ebidensya na hanggang sa ngayon pinipilahan pa rin kasi marami mga bashers na nagsasabi na wala na raw pila. Hanggang sa ngayon pinapanood pa rin po siya. May mga kababayan nga tayo na napanood na siya na parang gusto ulit-ulitin. Gusto nila na mapanood nila at ma-experience nila kasama ng ibang mga friends nila. Sabi ni Ma'am si Annabelle, hello Miss Tareds, aabot na yan sa 2 billion
Pag itotal na yung kita ng HLA dito sa Pinas at sa ibang bansa, wala nang makakahabol dyan kahit sino pang artista at movie ang itapat. Sobra talaga ang love ng mga Pinoy sa Kat din kahit sa ibang bansa. 2 days lang work nila dyan. Sure na after ng work mamasyal at mag-shopping sila. Lalo na't nandyan si Mami Min. Syempre, i-shopping at ipasyal yan ng Kat din. Ang saya no? Sana laging kasama si Alden. At sana gumaling na si Kat para masaya ang galaan nila. Thanks for the updates, Miss Torrance. Ayan. Thank you, Ma'am. Si Annabel Garda. Actually, may mga nakikita po ako mga BTS na parang kumain sila, nag-shopping, yan, bago sila lumapag ng Pilipinas, ano, talagang sinulit talaga nila yung kanilang mall tour, last mall tour together abroad, ano. Sana sa susunod, sa birthday ni Alden Richards naman natin sila makita na mag-abroad, ano, kasi tuwing birthday ni Alden, pumupunta sila buong pamilya sa ibang bansa para mag-celebrate ng birthday. Doon po sa LA kung saan naroroon yung kapatid at yung kapamilya ni Alden. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!